O magpalang araw ng linggo sa welcome po sa Victory. If you are first time, may mga first time po ba tayo dito? Pwede ba natin i-acknowledge yung mga first time natin? Welcome po sa inyong lahat. Yeah. And thank you din po sa bawat isa na patuloy at palaging umaten kahit maulan. Thank you for your faithfulness. And I believe na every time we attend, it is God to give us the faith para mas lalo tayo lumago sa Kanya. And to open us sa ika-4 na yugto na po tayo ng ating serye na What Shaped Us. Inabasa po kong article about the square watermelon. Yung watermelon dito sa atin, tinatawag natin pakwan, kalimitan, di ba, bilog, malaki, at hindi pare-parehas ng size. But tung sa article na nabasa ko po, yung watermelon, ay makikita mo na naka-shape siya sa cube. And bakit siya ginawang ganon? Para intended siya para yung space sa ref ay magkasya siya. That's the reason why. Kaya nung ginawa po ito, mas naging expensive yung watermelon. Pero somehow yung resulta niya, mahal na siya. Tapos pagka tinikman mo pa, hindi pa daw ganon katamis. So ano po yung naging more efficient sa o mas naging sa kanya, hindi pagiging prutas, but more on mas naging decoration na lamang yung tinatawag na watermelon in Japan. So, but in us, in corresponding to our series, What Shaped Us, yung pananampalataya po o belief na meron po tayo, hindi lang po ito for decoration. But ito po it should shape us and change us because we are called to grow. Yung pananampalataya po natin o yung belief po na meron tayo ay hindi lang po ito decoration, but something it is important because it shapes us. And sabi ko nga po, nasa ika-4 na yugto na tayo ng ating serye na pinag-uusapan po natin yung statement of faith na meron po tayo. Last time, in-itemize natin o inisa-isa natin yung sino ba yung Diyos na meron tayo in Trinity. Tapos yung kasunod, creation and ang pagkakasala. Tapos yung last po natin, si Jesus. But ngayon naman po, magpo-focus po tayo into gospel. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpapanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling panunumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito ang aming binabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na nabibilang laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Verse 20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya may turing tayong matuwid. Tayo pa manalangin. Lord, thank you Jesus, because ikaw po ang pag-asa na meron kami. Lord, maraming salamat din po sa simbahan na iyong itinataguyod, itong Victory Lukban, na dahil sa iyo, Panginoong Diyos, patuloy ang simbahan na tumatayo. And Lord, we pray also na kung tinawag mo kami
If we believe that you are the foundation of this church, we believe na gagamitin mo rin kami yung parte namin to proclaim your gospel. Lord, we pray that let your word convict us. We pray, God, na ano ba yung maunawaan namin ang iyong mabuting balita at ano yung epekto nito sa amin, Panginoong Diyos. We want to honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So, unang tanong, pag-uusapan po natin, sinulat po ni Pablo yung 2 Corinthians 5 for reconciliation. Tanong, sino po dito meron kayong kaaway? That. Wala. Palakpakan po natin ang bawal sa walang kaaway. Honestly, di ba, pagka may, ay Irene, dito pala yung kabatch ko, si Ate Irene. Palagdama sa lakman. So, ang mahirap po pagka may kaaway, di ba, parang, madali ba may kaaway? Di ba pagka nakita mo yung iyong kaaway, ano yung nararamdaman mo? Galit, gusto mong magigante. Paano yun kung ang kaaway mo ay kasama mo sa bahay, yung asawa mo? So, but this message ay napakaganda po ng mensahe ng binasa po natin. Ito po ay panunumbalik sa relasyon sa Panginoong Diyos. And last week po, pinag-usapan natin si Jesus. Pinakita po doon yung importansya kung sino siya bilang ating Diyos, kung bakit siya nagkatamang tao at naging sakripisyo para sa atin. So, kung yun po yun, this is the statement of faith na meron po tayo. As a movement, as victory, under tayo ng every nation, ito po yung statement of faith natin in the gospel. We believe the gospel is the good news that God became man in Jesus Christ to reconcile lost people to Himself. He lived a perfect sinless life on our behalf and died on the cross for our sins. He was buried, and on the third day, He rose from the dead, securing our redemption forever. Having triumphed over Satan and the force of darkness, He ascended into heaven as the Lord of all. Everyone who repents and believes Him receive the forgiveness of sins and eternal life. Ito po yung natin, na kung sino pong humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Sabi daw po doon, kakameron tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po si Apostle Pablo in 1 Corinthians 15, 1-3, ganito niya po hinihimo, pinapaalala sa mga mananampalataya, sa mga tumanggap kay Kristo na ganito kahalaga ang mabuting balita. Sabi niya po dito in 1 Corinthians 15:1, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Sabi dito, parang ganito yan, pinatawag ko kayong lahat. Di ba? Sino po dito? Relate na relate kayo ngayon. Kampanyahan. Nandito ako, tumatayo ako para sabihin sa inyo yung mga plataforma na meron ako. Tandaan niyo po ito. Parang gano'n. At the same time, si Apostle Pablo, hindi lang po siya nakakampanya para sa sarili niya, pero sinasabi niya, ito ang kahalagahan dahil ikaw ay Kristiyano, dahil ikaw ay may mabuting balita na. Sabi niya dito, tandaan mo ito. Ito ang aral na inyong tinanggap hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung pangahawakan ninyo ang mabuti, nang mabuti ang pinangaral ko maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So ina-address niya dito, totoo ba ang iyong pananampalataya o hindi? Pero kung totoo ang iyong pananampalataya, panindigan mo ito, panghawakan mo ito,
alalahanin mo ito. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Ito po'y pinapaalala ni Pablo. Hindi lang po paalala, bagkus babala. In the same time sa atin po, ito yung gusto niyang sabihin. Bilang mananampalataya, do you really know the gospel? Alam mo ba talaga yung mabuting balita? Do you really understand the gospel? Do you really remember what I have preached to you? Or yung tinatawag na, do you really remember yung one-to-one na sinare ko sa iyo? Do you really know what you have heard and received? Alam mo ba talaga yung tinanggap mo? Alam mo ba talaga yung pinupuntahan mo? At yung huli, sabi niya, that it shakes you. Eh no naman, kung ikaw ay mananampalataya, kung tinanggap mo na si Kristo at ikaw mapupunta sa langit, may epekto ba to? Or as a Christian, I am the same Christian na walang nabago, tinanggap mo lang si Kristo, pero yung ginagawa ko ay patuloy ko pa rin ginagawa. Ito po yung sinasabi ni Pablo. At kung ano yung tanong kay Pablo, tinanong ko rin po sa sarili ko. Malaking bagay po yun. Kasi kung hindi ko po alam ang gospel, kahit pastor po ako dito, baka pagka nag-rapture na, lahat kayo wala na, ako naiwan ito. Ba't nandito pa ako no? Buti sila nasa langit na, parang gano'n ang dilema. So it is important that we understand at ano ba ang epekto nito sa atin. Tanong, what is the gospel? John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And we understand it already nung last week. Kung paano ang Panginoong Diyos nagkatawan tao, that He is 100% man, 100% God, and He is willing na magpakumbaba at ibigay ang kanyang sarili para saan po? Sa ating kaligtasan. And that's the good news. Among you, hanggang ngayon, every time you hear the John 3:16, andun pa rin yung saya, yung ligaya when you hear the good news. Sino dito may mga magandang balita na kayong napakinggan? Maybe some of us, ang magandang balita kung ikaw ay may sakit at nakita mo na ikaw ay gumaling. Wow, good news. Sabi, wow. O some of us, siguro the good news for us, yung kaibigan mo na matagal kayong nagkahiwalay dahil sa pagkakagalit na meron kayo, ngayon ay nagkabati na kayo. It's also good news. And many of us, siguro maraming ito yung good news. O some of us, siguro isa sa good news, wala ka ng utang, binayaran na yung utang mo. Para pa ka naman doon. Again, we cannot appreciate the good news kung hindi ganon katindi yung bad news. Kung alam mo yung bad news, dun mo mas ma-appreciate yung good news. And what is the bad news? Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Sabi po yung kamatayan dito, ito po yung nararapat na bayad sa mga may pagkakautang o sa may mga nagawang kasalanan. Sino dito yung katabi mo mukhang makasalanan? Sino dito
meron kang nagawang kasalanan. And dito po sinasabi hindi sa maliit o hindi sa malaki. Because God is holy, God is righteous, ganun po katindi ang galit niya sa kasalanan. At doon sa mga nagkasala, sabi daw po doon, ang nararapat sa kanila ay kamatayan. And that's what happened with Eve and Adam ay nagkameron ng kasalanan sa Panginoong Diyos. Nagkameron ng kamatayan at sila po ay na-kick out sa Garden of Eden. We will understand the good news if we understand the bad news. Yung kamatayan, dito po, pag namatay po tayo, dalawa lang po yung pwede natin puntahan. But yung sinasabi dito, dahil meron kang kasalanan, nararapat tayo sa impyerno. Alam niyo po yung impyerno? Ito po'y dagat-dagatang apoy. Na tayo, yung kaluluwa natin ay mapupunta doon. As in, ramdam mo in the flesh na may gumagapang sa yung mga uot. Sabi doon, yung parang maggaganda ka na ng ngipin na sa sobrang hirap, sobrang sakit. And that's the bad news. But the good news is, sabi dito, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ito yung bad news na dapat ka sa impyerno mapunta, but the good news is, may pinepara ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, si Yesu Kristo, na kung sino mananampalataya sa Kanya, ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. And everybody of us, kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ito po yung tinatawag natin, good news. According to Ricebrook, the gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived and died the death we should have died. In our place, 3 days later, he rose from the dead, proving he is the Son of God and the offering of the gift of salvation to those who repent and believe in him. So those who repent and believe in him, meron daw pong kaligtasan. Parang ganito yan eh. Mark, yung bill mo sa kuryente, magkano naabot at saka yung upa mo? Around 4,000. Huwag ka naman magkalala. Binayaran ko na yan. Sir, wow! Tingnan natin. Mark, makukulong ka daw. May utang ka daw na 55 billion. Pero huwag kang mag-alala. Binayaran ko na yan. What's what did you And that's what God did. He died on the cross. And that is the importance of the cross. But many of us, kailangan ipaalala, i-remind sa atin. That's why yung pinipreach po natin dito, hindi po para sa better life na meron tayo. Pero pinipreach po natin yung eternal life na hindi kayang kunin at gawin ng mundo. We have an important message. And everybody of us is on the mission. This is the gospel. This is what we confess and profess. This is our statement of faith. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. The truth of the gospel is mighty to save.
And what naman? Ano naman kung ang gospel is mighty to save? Ano naman kung tinanggap mo na si Kristo ngayon? Ito na po yung sinasabi ni Apostle Pablo in 2 Corinthians 5:17 to 21. First, the result, you have a new identity. May bago tayong pagkakakilanlan. 2 Corinthians 5:18. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Again, the new identity na meron tayo na wala na tayong bahid na kasalanan, hindi po ito gawa ng tao o hindi ito gawa ng kung sino man o sa mabuting gawa mo o sa reliyon na iyong aaniban, but ito daw po ay gawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam ng Diyos na hindi kaya nating na i-fulfill yung kaligtasan na meron tayo. So dito dati, alam mo, ang paggawa ng mabuti, makakapagligtas sa'yo, makakabawas sa iyong kasalanan. Sige, medyo natin ipalawakin. Sige, ngayon gagawa ka ng mabuti. Bukas, gagawa ka ng masama. Ilang beses kang gumawa ng masama. Yung paggawa mo ng mabuti, konti lamang. Baka mas marami ka pang utang. Hindi po mapapulfill. And bakit sa pag-anib sa relihiyon? Again, it's only God can do this. Bakit? He is the only qualified na magbayad ng ating mga kasalanan. You have now a new identity. Nung tinanggap mo si Kristo dati, makasalanan tayo. Masabi dito, dahil kay Kristo, binayaran na niya yung ating mga kasalanan. The gospel is the good news that we are forgiven for our sin. Dimple, thank you. Naiyak ako kanina. Nagsasalta si Dimple. Do you feel love? Sabi ko kay Mark, doing great job. Kasi yung simbahan natin, tatagal to, mananatili ito kung yung mensahe ng gospel ay ipapasa natin into young generation. Darating po yung time, ako po ay uugod-ugod na. Na. Pero dito po sa atin, we continually train the next generation leader. And thank you po din sa mga advanced age natin na patuloy na pagsuporta. Patuloy na pananalangin for our young generation. And truly, sabi ko, yung church natin will not end up na ganito lang kalaki. But lalago pa at lalago. But again, thank you, Dimple. You really preached the gospel kanina. That we are all loved by Christ. That's why He died on the cross. Now, we are all forgiven. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya, maituring tayong matuwid. Because of what Jesus did, wala siyang bahid na kasalanan. At nung namatay siya sa cross, nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, na-erase na yung identity mo na makasalanan, but now, you are righteous in the eyes of God. You are holy. Wala na yung bahid na dumi, wala na yung nagawa mong kasalanan. At sabi doon, you are totally righteous. Pag kinonfess natin sa Panginoong Diyos yung kasalanan na meron tayo, sabi niya doon, papalitan niya ang ating puso na katulad ng isang snow. Ganun kaputi, ganun ka walang kabahid-bahid na kahit isang dot, wala pong na tayong kasalanan. Because Jesus died for our sins, we are now the righteousness of God. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang righteous? Now we have new identity. Ang sarap ng pakiramdam pagka sinasabi wala kang nagawang kasalanan. And that's the effect of the good news.
Sabi ni Pablo, tandaan nyo, intindihin mo, na in the eyes of God, you are righteous. Yes, pagdating mo dyan, pagka nag-share ka ng gospel, maraming sasabihin sa'yo, di ba ikaw yung dating lasangyero? Di ba dati ito yung mga ginagawa mo at patuloy mong ginagawa? That's the lies of the enemy. But the truth, you are forgiven. You are righteous. You are holy. You are priesthood because of what Jesus Christ did. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. The result, we have a new identity. Sabi mo sa katabi mo, righteous. Yeah. Second result, new relationship. Sino dito naghahanap ng relationship? Yan. 2 Corinthians 5:19, ito ang aming binabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang laban sa kanila sa kanilang mga kasalanan, at kami ay Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Sabi po dito, ang mensahe ay nagpapanumbalik sa tao sa relasyon niya sa Panginoong Diyos, o reconciliation. The gospel, the gospel is the good news that reconcile us to God. Pinapatawa ko lang po kayo kasi hindi na talaga ako nag-joke ngayon eh. Yung reconciliation, and we have a new relationship. Before, dahil sa kasalanan, gusto ng Diyos na abutin tayo, gusto ng Diyos na pakinggan tayo. Pero because of our iniquities, hindi niya tayo maabot at hindi niya tayo mapakinggan. Well, because of our iniquities, I think sa Isaiah yun na because of our iniquities, dahil sa mga kasalanan natin, hindi niya tayo maabot, hindi na tayo mapakinggan, because ang sin at ang Diyos ay hindi pwedeng magsama. That's why kailangan ng someone, ng tagapagbati. Siguro dito kinuha ni Francis yun, ang magkaaway, ipagbati. Sino dito yung may asawa ka? Tapos pagka nag-away kayo, ang hirap ng mundo. Pero pagka nagbati na kayo, ay, yes! Anong saya? Baling saya. And that's the feeling po kung sa asawa natin, di ba, pag gano'n? Pero kung wala kang Kristo, wala kang relationship kay Kristo, yan ang hirap. Wala tayong tatawagan, wala tayong hihingan ng tulong, wala tayong pag-asa, walang liwanag. Because Jesus is the light. Jesus is the hope. Jesus is the bread of life. Everything we need ay kailangan natin. Lahat ng kailangan natin ay matatagpuan natin sa Panginoong Diyos. Pero kung magkaaway, kung hindi tayo napatawad, kung walang gospel, siguro yung buhay natin lalong sobrang hirap. See dito dati parang naghahanap ka ng lahat. Nung wala pa po kay Kristo, lahat hinahanap ko. Pero nung nakilala ko po siya, siya lang po pala yung magpupulpil sa kakulangan na hinahanap ko sa puso ko. Dati lahat ini-strive ko, lahat. Ano mo yung kulang sa pansin? KSP? Ako po, KSP po ako. Pero nung nakilala ko si Kristo, nagkameron akong relationship. Everything has changed because of Him. I feel loved. Jesus died for our sins. We are now the righteousness of God. The gospel is the good news that reconcile us to God. Hindi lang po new relationship, but also we have new life.
change life. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. The gospel is the good news that transform us to Christ-likeness. Sino dito nabago ka na? Sige, taas mo. There's a lot of testimony na hindi na natin kailangan lumayo. Mag-search sa internet yung mga testimony. Bakit sa atin pa lang, there's a lot of testimony na maraming nangyari sa buhay natin. Dati, sinasabi mo, gusto mong bumait, pero di ko magawa. Pero ngayon, it's automatically, sabi sa Bible, if anyone is in Christ, he is the new creation, the old is gone, and the new has come. At huwag kang mag-alala. Marami pang babaguhin at babaguhin sa iyo ang Panginoong Diyos. When we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit, is living in us. Dati wala namang konsensya, no? Dati naman, parang yung guide, yung parang, kasi God, the Holy Spirit, will correct us, will rebuke us, will teach us, will guide us. Dati naman, nung hindi ko pa tinatanggap si Christ, ang dami ko nang sinamahan. Pero pagkatapos kong gawin yung lahat na yun, balik ulit sa dati. But when you receive Christ, sabi doon, you are new creation. The old has gone, the new has come. Dati pangalan ko Taweng. Sabi ni Pastor Red, Taweng, when you receive Christ as Lord and Savior of your life, Taweng has gone and Rondol has come. Sabi. Rondol na daw ako. Pero sa akin, ang lakas ng dating. Kasi yung Taweng na buhay ko, grabe. Kaya ko na ikwento sa inyong lahat. Pero when the time, I ask God, Lord Jesus, baguhin mo. Kinabukasan, balik ako sa dati. I attend the church, then taas ako ng kamay, I surrender my life to Jesus. Tapos sabi niya, sino dito gustong tagawit? Tinanggap ko po siya. After nun, Lord, baguhin mo po ako. Kinabukasan, balik ako sa dati hanggang sa pinalayas ako ng tatay ko. Pagkapalayas sa akin ng tatay ko, kasi tuloy ang inom, tuloy ang pagmumura, walang galang sa tita ko. So, all throughout, sige, para walang magulo na dito. Lumayas ka na doon. Ikaw ba naman, sukahan mo yung kwarto nila ng... After 1 week, nandun ako sa bahay ng kapatid ko. Pagkagising ko, may praise and worship, may Bible na nakalagay, kapitbahay namin, victory group. Araw-araw, may victory group sila. Uy, yun pala, setup nung ate ko. Uy, pag-victory group pa yun. Upo ako doon. Nung una, boring. Sabi ko, kabira na ba itong mga born na ganito? Walang alak. Ang kwentuhan, puro nasa Bible. Hindi ako magkakaharinit. Every time I hear the word of God, it changed me. After one week, tawag ulit yung tatay ko. O Taweng, punta ka na dito. Kailangan ka na dito. Parang walang nangyari. Parang hindi ako pinalayas. Bagay, pagka binilang mo naman sa kamay ko at saka sa pakong daliri, ganun kadami akong pinalayas ng tatay ko. Sa sobrang dami, hindi na mabilang. Pero pagbalik ko, something changed. There's a new life na nangyari. Dati yung galit ko sa tatay ko. Honestly, galit ako sa tatay ko. Pero ngayon, I learn how to forgive my father. Every time kinakanta yung all for love, Father gave, nakatas ako ng kamay sa church, oh. Thank you, Jesus, pinatawad mo ako. Tapos biglang re-reflect yung itsura ng tatay ko. Lord, ako na lang patawarin mo, pero God, transform me. I forgive my mother. Yung vices, there's a lot of vices.
Yung bahay namin, paglabas mo doon, may tindahan dito, inuman. Pagka pumunta ka pa doon sa looban, lahat yun, nandun na lahat. But after 1 week, pagbalik ko doon, no, sabi ng mga kaibigan ko, yung dati kong sinasapok-sapok, nagkaroon ng lakas sa loob, nalaman born again na ako eh. Kinikilig akong gano'n, no? Tapos yung alak, ginaganon sa akin. Nawawak ka! Ano sabi ko? If anyone is in Christ, He is a new creation. The old has gone, the new has come. Sabi sa akin, nakukutakot naman yun. I just said, the word of God, yung nagano sa akin. And now, hanggang ngayon po, when I go, kahit saan, kahit sa mga kabatch ko, ganun na po nila ako kinagalang. Because there's a changed life happen into me. Ngayon, yung mga kabatch ko na kasama ko, kasi na-born again ako, and I become, yung kinuha ni Lord yung lahat sa akin. Pero, nung kinuha niya lahat sa akin, yung iba hindi nila nakita yung pagbabago ko. Tapos, ngayon sa Facebook, makikita nila, pastor na ako. Sabi nung isa, buti may naniniwala sa'yo doon. O naman, I use the word of God. But, there's a new life, a transformation. And even now, hindi ko po sasabihin na perfecto ko. Pero because Christ is there, because God the Holy Spirit is living in us truly, that we are a new creation. The old has gone, the new has come. Pwede mo ba sabihin sa iyo yun, sa sarili mo yun? Because I am in Christ, the old has gone, and the new has come. Not only change life. Last, new mission. Hindi lang po binigyan tayo ng new identity, new relationship, but may mission po tayo. 2 Corinthians 5:20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo, sa umagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Because we believe now in the gospel, and we surrender fully our life to Jesus and confess that He is our Lord and Savior, we are now ambassador of Christ. Hindi ka lang po Kristiyano, hindi mo lang po alam ang mabuting balita, but you are ambassador of Christ. Dito po sa simbahan, naniniwala tayo that every member is a minister of reconciliation. May binigay sa'yo kapatid na ministeryo. Maybe hindi ka ganong kagaling kumanta, o hindi ikaw yung parang gifting so mag-serve bilang usher, o hindi ka ganong ka-technical. But God called us. Kahit sino man, kahit pastor man, leader man, nagda-drums man dito, lahat po yan, tinawag tayo kung na-receive natin yung gospel to be a minister of reconciliation. We are a minister of reconciliation. Yung ambassador daw po, ito daw po yung representative lagi ng gobyerno para ipakita kung ano yung pinapahalagaan ng inyong bansa. Pero dahil tayo ay ambassador ni Christ, we are representative of Christ sa ibang tao. Verse 18, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpapanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at binigay niya sa amin ang tungkulin na papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Kung ano po yung na-receive mo. Kanina, di ba, we appreciate the gospel. And every time of our life, lagi natin na ganun katindi, ganun talaga ang gospel. Ngayon, kung na-receive mo yon, sabi po dito, isinugo tayo ng Panginoong Diyos para tayo naman daw po ang magpanumbalik sa mga nahiwalay sa Kanya.
at kami kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Can we all stand up? Are you ready as a church to go for the mission? I don't know bakit tayo yung una nakatanggap ng mabuting balita. Pero one mission, sinugo tayo ng Panginoong Diyos para yung mga tao na hindi nakakilala kay Kristo ay manumbalik. In our movement, di po natin kailangan mahirapan. We have one-to-one. So yung one-to-one natin, meron na po dito salvation, lordship, and everything. Para po tayo, babasahin lang po natin yung mabuting balita dun sa tao. We are sharing the gospel. Sino po dito, may one-to-one na kayo? Yan. Kung wala po kayong one-to-one, hindi ko ito ibibigay. Meron po tayong apps, application po sa cellphone. You can search sa one-to-one. Because gusto namin din, there's a tool. May tool po tayo na gagamitin. Ask the Holy Spirit, Lord, sino ba yung sesyaran ko ngayon ng gospel? Lord, sino ba yung pinag-prepare namin itong tatay ko, pag-pray na maka-receive ng gospel? Ako po, siguro, in testimony lang din po in my family. Ako po yung nagpe-persecute sa kanila, pero ngayon po, ako na po yung nag-preach ng gospel. Dati yung tatay ko, magkagalit kami, pero ngayon, sinasabi nila, ako na daw po yung paborito ng tatay ko. And truly, I really appreciate God sa provision po. Hindi po nagkulang ang Panginoong Diyos na ibinigay niya po sa amin lahat-lahat. Sometimes may tanong ako, Lord, kung hindi kaya ako naging pastor, ano kaya ako ngayon? May mga ganun akong tanong. Pero when I see yung kaklase ko na parang siya yung mas maunlad sa amin, tinap niya ako na gano'n. Minsan pag may mga tanong ka, gumagamit ang Diyos na magko-comport siya, sabi, bro, kita ko yung ginagawa mo sa simbahan nyo, grabe, kita ko yung family nyo, gano'n. Talaga bang lagi mo yung affirmation nandun? But lahat po ng yon, parang gusto ko pong it's only for Christ. It's only because I received the gospel and everything follow. Pero more than the better life, the eternal life is in us. So ano po yung hinintay natin? Let us share the gospel. Huwag po natin ikahiya ang mabuting balita. Sabi po ni Apostle Paul in Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Huwag natin ikahiya dahil may kapangyarihan ang mabuting balita. At ito ang ginawa ni Kristo sa ating mga. Let us pray. Lord, thank you for the day. Thank you, Jesus, for dying on the cross. And we receive the eternal life through you. Thank you, Lord, because it's by grace, not by works, not by attending the religion, but it's only by your grace. And it is you, Lord, who gave us. And today, Lord, bilang iyong mananampalataya, patuloy mong ipaunawa sa amin, katulad ni Apostle Pablo, na sinasabi niyang, tandaan nyo, ito yung implication, ito yung nangyari after you receive the gospel. Lord, maybe some of us, yung enemy, dito kami dinadali sa identity na meron kami, na patuloy na binibigay sa amin yung accusation that you cannot share the gospel kasi ikaw ganto, kasi ikaw ganto. But Lord, remind us, because namatay ka Kristo, we can call ourselves righteous. The new identity is in us. Lord, thank you also for the relationship na meron kami sa inyo, Ama. Because of Christ, nagkameron kami ng relasyon sa iyo. Maybe some of us today, matagal ka na Kristiyano, pero yung prayer,
Yung pagbabasa mo ng Biblia, hindi ganun ka kalapit sa Kanya because ito yung dinanas mo dito sa mundo. Maybe may tatay ka na hindi ganoon kayo ka-close. Pero today, God remind us that you have a relationship to our Abba Father. We can call Him our Abba Father. I pray for each one of us today that we will have an intimate relationship to God. Lord, I pray that tanggalin mo yung mga mindset namin na hindi kami pwedeng lumapit sa'yo. O yung tanggalin mo yung mindset namin that we are slave of you, God. But today, we can call ourselves your sons and daughter. Lord, we pray for the relationship to grow and grow and grow. And also, Lord, we pray that you called us for new life. Maybe some of us today, mayroon tayong mga struggle o mayroon tayong mga kasalanan na hanggang ngayon nagagawa natin. But the secret para mawala po yung kasalanan natin, through repentance. Are you willing to ask God for forgiveness? Can we all raise our hand? Kahit ako po, tataas ako ng kamay. Pwede ba nating sabihin sa Kanya sa magitan ng in our mind, yung mga kasalanan, yung mga vices, yung mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoong Diyos, na we want na talikuran na ito. In 1 minute, let's pray to our God na itukwil natin ang tinatawag ng Biblia na kasalanan. In your own way, Lord, thank you. We pray for our vices that you will remove it. Nasabi mo na ang aming katawan ay pinamamahayan ng banal na Espiritu. Kung ito'y pinamamahayan ng banal na Espiritu, Lord, we pray that yung mga vices namin tatanggalin namin para maalagaan namin ang aming katawan. Lord, I pray also kung yung relationship na parang nahihirapan kami, Lord, na makipag-ayos. But today, Lord, bigyan mo kami ng puso na pagpakumbaba, katulad mo, Kristo, na nagpakumbaba ka para ang bawat isa ay maligtas. Kung kami pinatawad mo, dalangin namin, Panginoon, na ganun din kami, Lord, na marunong magpatawad. Lord, burahin mo yung galit. Burahin mo, Lord, yung bagay na nagpapalago nung galit. But today, Lord, there's a forgiveness. Also, thank you, God, because we can say no to all ungodliness because of your grace. Lord, I pray, God, that your grace will be upon each one of us. And thank you, God, because we call ourselves righteous and we are a minister of reconciliation. We want to honor you. We want to worship you. In Jesus' name. And as we know na ganun po ang Panginoong Diyos sa atin, pwede ba natin i-worship siya? Pwede ba natin as gratitude ng pasalamat natin, let's do it to the Lord.